Maulan na Pasko po sa inyo kakabsat and welcome back to my channel. Panibagong senatorial survey po ang lumabas and this time galing po sa Okta Research. Kung maaalala po natin, inilabas ko po kahapon yung survey ng Pulse Asia kung saan ang top 12 ay si Erwin Tulfo, Tito Soto, Bongo, Ben Tulfo, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Willie Revillame, Bong Revilla, Abby Binay, Lito Lapid, and Amy Marcos. Sa Okta kaya, sino naman ang top 12 nila? So as usual, umpisahan po natin sa pinakamababa, going up to number 1. Sa ranking po na 12 to 20, ibig sabihin, pwede niya makuha yung slot na 12, edi pasok siya sa top 12. Or 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Meaning, ligwak na siya sa top 12. Pero, kahit papano, meron pa rin siyang possibility na mag-land sa top 12. At siya po ay si Kiko Pangilinan. So kapag meron pong ganong ranking, alam nyo na kung anong ibig sabihin. Kung si Kiko Pangilinan ay rank 12 to 20, pwede po siyang mag-land sa kahit na anong ranking doon. Okay, sunod po, statistically tied sa rank na 11 to 19, si Gringo Onasan at si Bato de la Rosa. So alam na po natin yan. Pwede silang mag-land ng number 11 at kapag pumasok sila ng 11 or 12, pasok sila. Kung hindi man hanggang 19, maaari pa po silang maligwak. Sunod po natin, statistically tied sa number 11 to 18, si Camille Villar at si Willie Revillame. Statistically tied sa rank 10 to 18, si Benhur Abalos at si Abby Binay. So bakit si Camille Villar at si Willie Revillame ay nasa 11 to 18 slot? Tapos si Benhur Abalos at si Abby Binay 10 to 18. Sa pagkakaintindi ko po nito, si Benhur Abalos at si Abby Binay pwedeng mag-land sa number 10 hanggang 18. Samantalang si Camille Villar at si Willie Revillame from 11 to 18 lang. Hindi nila makukuha yung slot na 10. Yan ay kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Okay, so yan po ang pagkakaintindi ko. Kung iba ang interpretasyon nyo, comment lang po down below. Rank naman from 9 to 17, si Francis Tolentino. Next, we have rank 8 to 13, si Lito Lapid. And then, rank 8 to 11, si Manny Pacquiao. So, magkaiba na naman po yung ranking nila. Although, pareho po si Manny Pacquiao at si Lito Lapid na pwede mag-land sa slot number 8. Pero si Manny Pacquiao hanggang rank 11. Samantalang si Lito Lapid pwedeng 12 or 13. Si Manny Pacquiao hindi na bababa sa rank 11. Okay, sunod po natin. Rank from 7 to 10, si Amy Marcos. Going up tayo, rank 4 to 8, si Ping Lacson. Sunod, statistically tied for rank 4 to 7, si Bongo, si Bong Revilla, at si Pia Cayetano. At mag-aagawan sa rank 2 and 3, si Tito Soto at si Ben Tulfo. And consistently at number 1, si Erwin Tulfo. Yan po ay kung may mga statistically tied. Pero kung dadaanin po natin sa percentage nila, ito po ang top 12. At number 1, we have Erwin Tulfo with 73%. Number 2, si Ben Tulfo with 66%. Number 3, si Tito Soto with 63%. Number 4, Bongo, 52%. Number 5, Bong Revilla with 49%. Ito ang talagang tie sila. With Pia Cayetano also with 49%. So, ibig sabihin, kahit na sino sa dalawa, pwedeng maging number 5, pwedeng maging number 6. Siyempre, as the elections draw nearer, mag-iiba pa po ang percentage nila. At number 7, Ping Lacson with 47%. Number 8, si Amy Marcos with 41%. At number 9, with 38%, si Manny Pacquiao. Number 10, si Lito Lapid with 36%. Followed by Francis Tolentino with 32%. And at number 12, Benhur Abalos with 30%. So, ang ibig sabihin po niyan,
10 sa 12 kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas pasok sa top 12 ng senatorial survey. Dahil habang papalapit ang 2025 midterm election ay patuloy na nangingibabaw ang senatorial bet ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na isinagawang survey ng Okta Research. Tulad ng inilabas ko kahapon na survey naman ng Pulse Asia. As usual, yung mga DDS na hindi makatanggap, sinasabi na fake news daw itong Pulse Asia at siguradong yan din ang sasabihin nila sa Okta Research. Ang mga tanong nila, bakit wala daw si Marcoleta, bakit wala daw si ganito, bakit wala daw si ganyan. Meron pang nakikipagpustahan na si Marcoleta daw ay papasok sa top 5. Di lumabas kayo sa 2025 election and make that happen. Kung hindi kayo naniniwala sa survey, patunayan nyo sa 2025. Kung noong ng 2022, nag-withdraw si Marcoleta dahil alam niya na mahina siya sa survey, lalo na pa kaya ngayon? But again, you walk the talk. Patunayan nyo na mali ang mga survey na to. Sinasabi pa ng mga DDS, straight daw mananalo ang kampo ni Rodrigo Duterte. Again, wag po puro lip service. Patunayan nyo sa 2025. And you have to prove these survey firms wrong. At bago po ako magpaalam, dahil siyempre Christmas, meron po tayong magandang balita para sa mga tulad kong senior citizen. Sabi po dito sa balita, tuloy-tuloy na ang benepisyo para sa mga senior citizen. Sa bisa ng Department of Health Administrative Order number 2024-0017, hindi na kailangang magdala ng purchase booklet ang mga nakatatanda upang makuha ang diskwento sa gamot. Kailangan na lang magpakita ng valid ID at reseta mula sa doktor. Layunin ng bagong polisiya na gawing mas magaan ang pagbili ng gamot para sa mga seniors. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, isa na namang tagumpay para sa kalusugan ng mga nakatatanda. So, goodbye booklet, diskwento ng seniors sa gamot, mas pinadali. Dahil di ba, very frustrating sa mga seniors, yung dala mo yung ID mo, pero kapag bibili ka ng gamot, nakalimutan mo pala yung booklet mo. And that happens to me. So out of frustration, mapapabili ka tuloy ng gamot ng walang discount. Pero tandaan po natin, kailangan pa rin pong dalhin yung reseta para maka-avail tayo ng discount. So, magandang balita po sa ating mga seniors. At dito po sa inilabas na latest senatorial survey ng Okta Research, pinatutunayan lang po na talagang umaarangkada po ang mga kandidato sa ilalim ni President Bongbong Marcos. At kung ayaw niyong maniwala sa survey firms na to, patunayan niyo po yan sa 2025 midterm elections. Merry Christmas po sa inyong lahat at pagpalain po sana tayo ng Panginoong may kapal. Diyos ti Agnina.